Ulat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot sa 11,676 na mga individual ang nasita sa unang araw ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative noong April 6, kasunod ng pinaigting na pagpapatupad ng mga ordinansa laban sa street drinking, pagiging topless sa publiko, late night videoke at curfew para sa mga menor de edad. Sa bilang na ito, 2,478 ang pinagmulta, 125 ang sinampahan ng kaso at 9,073 ang binigyan ng babala na may kabuang 1.92 million pesos na multa. Ayon sa Philippine National Police o PNP, layunin ng kampanya na paigtingin ang kaayusan at kaligtasan sa mga lungsod. Gayunman, kinwestiyon ng Kabataan Party List at National Union of People's Lawyers ang operasyon. Iginiit na maaari itong magresulta sa anti-poor at anti-youth crackdown at posibleng paglabag sa karapatan. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na ipatutupad ang batas ng may paggalang sa karapatang pantao habang patuloy ang panawagan sa publiko na sumunod sa mga umiiral na ordinansa. Pinayagan ng Manila Regional Trial Court Branch 21 ang detainee at self-confessed bagman na si Ramil Lagunoy Madriaga na dumalo sa pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Batay sa utos ng korte na may petsang Abril 7, papayagan si Madriaga na humarap sa Committee on Justice sa Abril 14 sa Batasang Pambansa Complex mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kasama ang jail escorts. Itinuturing si Madriaga bilang key witness sa pagdinig para sa pagtukoy ng probable cause kaugnay ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Nauna nang inakusahan ni Madriaga ang ilang grupo kabilang ang mga drug dealer at pogo na umano'y nagpopondo sa kampanya noong 2022. Bagay na itinanggi naman ni Duterte at sinabing hindi niya ito tauhan. Kasalukuyang nakakulong si Madriaga sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City, kaugnay ng kinakaharap na kasong kidnapping. Nadiskubre ng mga otoridad ang isang vintage bomb o unexploded ordnance sa Matal Beach sa Barangay Malaya, Bataan, Kamakailan. Ayon sa pulisya, natagpuan ito ng isang backhoe operator habang naghuhukay para sa isang proyekto at agad na inireport sa mga otoridad. Kinumpirma ng PNP Explosive and K9 Unit na ito ay isang kinakalawang na 250-pound na bomba na may high explosives. Ligtas namang nailipat ang bomba sa pansamantalang imbakan sa Limay, Bataan para sa tamang disposisyon. Babala ng pulisya, maaari itong magdulot ng matinding pinsala sa loob ng 100 hanggang 150 meters radius kung sakaling sumabog. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.